Ang tingin namin ngayon, there are about maybe close to 100 or maybe 90 to 100 na nasa tawag nyon, scam farms doon sa Thai-Myanmar border. Patuloy na nabibiktima ang ilang Pilipino ng mga scam center sa Timog Silangang Asya. Base sa tala ng Department of Foreign Affairs, noong July 7, 118 Filipinos ang kailangang sagipin mula sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Pinakamarami rito ay nasa Myanmar at Thailand. Sa 75 Pinoy na nasa Myanmar, 14 ang under process na para sa kanilang transfer. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, tuloy-tuloy ang isinasagawang rescue operation sa kabila ng iba't ibang pagsubok. We're doing what we can, pero complicated lang by the fact na in Myanmar's case, hindi hawak ng Myanmar government yung territory where the scamming farms are. Mas mabilis mapauwi yung mga nasa Laos or Cambodia kasi yung buong teritoryo hawak ng pamahalaan. Ipinapadala ng mga embahada ang pangalan ng mga Pilipino sa Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar. Ito umano ang makikipag-ugnayan sa mga armadong grupo tulad ng Democratic Karen Buddhist Army o Border Guard Forces na nakakasakop sa mga lugar na kinaroroonan ng mga scam farm. Oras na mailigtas, dinadala ang mga biktima sa holding centers. Dagdag pa ng DFA, ang mga Pilipinong nare-rescue ay binibigyan ng pansamantalang travel documents upang makatawid sa Thai-Myanmar Friendship Bridge dahil kadalasan ay kinukuha ng mga employer ang kanilang mga pasaporte. Samantala, muling binigyan diin ng Department of Migrant Workers ang modus operandi ng mga illegal recruiter na sangkot sa operasyon ng mga naturang scam hub. Gigisahin ka sa sarili mong mantika pag nagreklamo ka. Kasi pag nagreklamo ka, sasabihin ng employer na scam hub, marami akong ginastos sa'yo, 300,000, 400,000. Sabihin mo sa kamag-anak mo sa Pilipinas, umutang para bayaran kami. Di nagkautang pa ngayon yung pobreng trafficking victim. So, they're very good at twisting the narrative and yung confusing and scaring. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Justice upang makasuhan ang mga hindi lisensyadong recruiter na patuloy na nambibiktima dito sa Pilipinas. Paalala ng mga otoridad sa mga nagnanais mga ibang bansa dumaan sa legal at tamang proseso ng pag-a-apply upang marangal na makapagtrabaho at hindi malagay sa peligro ang buhay. Ivan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.